paglilinaw sa gusto kong talakayin sa panayam na ito, may iba't ibang plataforma yung filosofiya, no? Pero yung ating pag-uusapan sa oras na ito ay tungkol sa akademikong filosofiya sa ating bansa. Yung kasaysayan nito, although yung pamagat, kasaysayan, sulyap sa kasaysayan, hindi pa ito naisusulat. Kaya medyo magmamapa tayo, susulyapan natin yung tinakbo ng akademikong filosofiya sa ating bansa. Hindi muna natin pag-uusapan siyempre yung mga indigenous philosophy dito, yung mga philosophy na dumadaloy sa kamalayan ng taong bayan. Pangalawa, hindi ko pag-uusapan dito kung mayroon o wala bang filosofiyang Pilipino. Sana sayang kasi sa oras, yung iba na lang siguro mas mahalagang katanungan ng ating pag-uusapan sa oras na ito. Medyo mahaba yung pinasa kong paper doon sa organizers. Malamang hindi ko matatapos dito sa 20 minutes na discussion. Kaya siguro yung ilang bahagi dito babasahin ko na lang para makatipid ng oras at yung ibang bahagi ay pag-uusapan ko na lamang ng spontaneous, no? Yun. Mahalaga ang tungkulin ng isang nakasulat na kasaysayan sa pag-unlad ng isang disiplina. Nesesaryo ito sa anumang larang upang makabuo ng isang buhay na tradisyon. Pero sa kaso ng akademikong filosofiya sa ating bansa, nananatiling hindi pa naisusulat ang istorya nito. Nauna itong napansin ng Jesuitang Amerikano na si Leo A. Colomb sa kaniyang artikulo noong 1959 na Notes for a History of Philosophy in the Philippines. Binabanggit na dito yung kahalagahan ng isang nakasulat na kasaysayan ng kaisipan sa ating bansa para maunawaan natin yung ekonomiya, yung politika na dumadaloy sa ngayon. Dahil dito, binanghay niya kung paano nagsimula ang akademikong filosofiya sa ating bansa sa pamamagitan ng pagsaliksik hinggil sa paralelismo ng karanasang filosopiko sa Pilipinas, Espanya at Latin America. So mayroong liwanag na makikita tayo kapag tinignan natin yung mga karanasang filosopiko sa Latin America kasi meron tayong pagkakahuwig sa kasaysayan, no? Pareho tayong mayroong karanasang kolonyal. Kailangan ding tingnan yung karanasang filosopiko sa Espanya dahil doon naman talaga nagsimula yung akademikong filosofiya sa ating bansa. So kung titingnan natin sa ating pagmamapa, noong tinayo ang Universidad ng Santo Tomas o Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, maging yung Colegio de Manila, Colegio de San Jose, at saka yung San Ildefonso sa Cebu. 17th century. Ito yung panahon na nagtatayo rin ng mga universidad sa Latin America katulad ng University of Lima, University of Mexico, Bogota at saka Havana. Dala-dala ng mga fraile yung mayamang tradisyon ng eskolasticismo sa Salamanca, sa Alcala, sa Avila. Kaya mataas ang klase ng eskolasticismo na dinala nila dito sa mga bansang ito. So alam natin na nagkaroon ng pagbabago ng pananaw, kalimitan tinatawag itong modern period, dala ng mga bagong katanungan ni René Descartes, siyempre mga kritisismo rin ng Renaissance movement, ng mga protestante, ng French Revolution, even scientific revolution. Halos may ganoon ding pagbabago ng abot-tanaw sa Latin America, no? Kasi meron silang access kay na Descartes, kay na Voltaire, kay na Gassendi, kay na Condillac. Kaya makikita natin sa kanilang mga philosopher doon, meron talagang mga Catholic philosophers na nakapanig kay Descartes, kay na Condillac. Pero kung titingnan natin sa karanasan natin, para sabihin natin sana all, yung scholasticismo sa ating bansa, halos 330 years na dominante, na halos nag-iisa lamang yung tradisyong filosopiko na itinuturo. Siguro, isa sa nakikita ni Father Villaruel dito yung pagkakaroon ng merong
mayroong pagsasala, no? Okay. Wala halos access yung mga estudyante sa mga sinulat na mga Kant, ibang usapin kung may access ba yung mga profesor. Kasi yung may mga hinaing yung mga profesor na gusto nilang mabasa yung mga kontemporanyo nila, no? Dahil ayaw nilang mapag-iwanan ng kanilang mga kasabayan sa Alcala, sa Salamanca. Pero malakas kasi yung pagsisensor, yung censorship noong panahong iyon. So nagkaroon lamang ng pagbabago ng ihip ng hangin noong 50s, ano? Mamaya banggitin ko ulit yan. Dahil unang tangka ang nasabing artikulo, natural lamang na hindi ito kompleto. Halatang nangangapa si Colum sa pagmamapa ng kasaysayan ito. Sunod na mapagbabatayan ng sino mang nais magsulat hinggil sa paksang ito, ang artikulo ni Alfredo Co. noong 2009 na In the Beginning, Petit Personal Narrative of the Beginning of Philosophy in the Philippines. Batay na rin sa pamagat, isa itong personal na pag-iistorya ng mayakda hinggil sa simula hanggang sa kasalukuyang estado ng filosofiya sa ating bansa. Pero higit sa pagsusulat ng kasaysayan, iginiit ng artikulo na ang pagtalunton sa filosofiyang Filipino ay hindi dapat lumampas sa panahon kung kailan nabuo ang ating bansa at tinawag itong Las Islas Filipinas. Taliwas ito sa unang proyekto ni Leonardo Mercado, Florentino Timpresa at Emerita Quito na metalinguistikong saliksik sa nakaraan upang mabalikan ang mga kaisipan na orihinal at sariling atin. Mahalaga ang debating ito upang maging malinaw ang direksyon ng uri ng filosofiya na nais nating ipagpatuloy. Akademiko ba ito? Yung gusto ba nating sundan yung mga simulain ni Leonardo Mercado na folk philosophy or indigenous philosophy. Pero kung ililimita muna natin sa akademikong filosofiya ang uri ng filosofiya na umiiral o uri ng filosofiya na umiiral sa mga institusyong akademiko, walang duda na hindi tayo dapat lumampas muna sa panahong pinag-usapan ni Ko sa kaniyang artikulo. Sa panayam na ito, nais kong sulyapan ang kasaysayan ng akademikong filosofiya sa Pilipinas. Paano ito dumaloy sa pagdaan ng panahon? Ano-anong anyo ng akademikong filosofiya ang nagsimulang sumibol sa ating bansa na mapagsisimula ng orihinal na ideya? Pero bago natin ito masulyapan, kailangan nating matukoy kung saan punto ng ating kasaysayan unang lumitaw o naganap ang akademikong filosofiya sa ating bansa. Kaya ang una kong pag-uusapan ay yung katanungan hinggil sa simula. Nang dumating ang mga mananakop sa panig na ito ng daigdig, wala di umano silang naratnang korpus ng mga sulatin na magpapakita ng kaisipan ng mga katutubong naninirahan sa kalat-kalat na isla na tinawag nilang Las Islas Filipinas. Mahalaga ang corpus ng mga sulatin dahil magpapakita ito ng tradisyon at diwa ng unang nanirahan dito. Hindi katulad noong makialam ang mga kanluranin sa buhay ng matatanda ng sibilisasyon tulad ng India at China. Naratnan nila roon ang organisado ng wika, pamahalaan, panitikan, at mga sulating filosopiko na hindi dihado kung itatapat sa kung anong mayroon ang mga dumayo. Subalit hindi ganyan ang istorya ng ating bansa. Dumating ang mga kolonisador sa panig na ito ng daigdig sa panahong papausbong pa lamang ang ating sibilisasyon. Kaya kung nais nating saliksikin ang kasaysayan ng akademikong filosofiya sa ating bansa, hindi muna natin kailangan lumampas sa panahon kung kailan ipinakilala ng mga Espanyol ang filosofiyang alam nila sa Espanya. Nais kong pansinin natin ang salitang muna dahil maaaring makadiscover ang mga arkeologo, antropologo at iba pang mga eksperto sa larangan na ito na magpapatunay ng higit na matandang sibilisasyon sa ating bansa. Pero upang umusad na tayo, kailangan magsimula sa mga bagay na matutukoy na natin. Sang-ayon ako sa pagmamapa ni Alfredo Co na kasintanda ng Universidad ng Santo Tomas ang akademikong filosofiya sa Pilipinas. Masasabing may ilang sangkap na filosopiko sa edukasyong isinagawa sa mga kumbento, seminaryo at iba pang kolehiyo noong panahong iyon, subalit hindi maitatapat ang mga ito sa impresibong programang filosopiko ng Santo Tomas. So mayroong mga sangkap na filosopiko doon sa mga Sunday school, no?
At yung mga kolehiyo rin. Kasi noong panahon yon, yung mga, lalo na yung mga kolehiyo na pinatatakbo ng mga Jesuita, meron din silang programa, yung Ratio Studiorum, no? Inaaral nila dito yung gramatika at saka artes. Pag sinabing gramatika, ito yung pag-aaral ng mga klasikong wika tulad ng Latin, Greek, Spanish. Pag sinabing artes, ito yung pag-aaral ng humanities at saka science kasama ang philosophy. Pero hindi ganun ka-impresibo kung kukumpara sa programa ng University of Santo Tomas. Kung manggagaling ito kay Colum, isang Jesuit priest, pupurihin mo isang institusyong Dominico, ay may sinasabi yon. Kasi itong mga kolehiyo na ito, like Kolehiyo de Manila, Kolehiyo de San Jose, mga yan, ito ay mga pre-university. Kaya kung meron man silang mga subject sa philosophy, hindi ganun hindi mo maitatapat, hindi ka-level noong diskurso sa filosofiya sa Kolehiyo de Santo Tomas. Karapat-dapat banggitin sa usapan natin ngayon ang Kolehiyo de Manila nga, Kolehiyo de San Jose, Kolehiyo de San Ildefonso sa Cebu, na pinangasiwaan ng mga Jesuita bago pa man maitatag ang Kolehiyo de Santo Tomas. 1580s, meron na yung mga yan eh. Pero hindi tuloy-tuloy ang kanilang operasyon. Merong mga pagkakataon na nagsasarado sila. At saka minsan, yung kolehiyo, hindi naman ibig sabihin mga college talaga or college institution. No? Minsan, nagiging tirahan lamang sila ng mga estudyante o dormitoryo. Kolehiyo rin ang tawag doon. Gayun din ang mga seminaryo sa Nueva Segovia sa Vigan, Nueva Cáceres sa Naga. Subalit hindi malinaw ang kanilang mga programa kaya mahirap pa itong saliksikin sa ngayon. Kaya hindi dahil taga-USC tayo, doon tayo magsisimula kasi meron talagang dahilan kung bakit natin i-pinpoint ang simula dito sa ating universidad. Sa Kolehiyo de Santo Tomas, sinatapos sa humigit kumulang na 3 taon ang kurso sa filosofiya para makapagmatrikula sa teolohiya, diretso sibil at diretso kanoniko. Mataas ang tingin ng lipunan sa sinumang nakapagtapos ng doktorado sa filosofiya at itinuturing na piyesta opisyal ang pagagawad ng naturang degree. So ngayon kasi kapag tinatapos mo yung disertasyon mo, magsusulat ka ng almost 5 years or 1 year, 2 years. Noon, ang depensa ng disertasyon ginagawa sa isang sinusulat yung disertasyon sa mismong araw. Meron silang tinatawag na libros de los piques, no? Ito yung ang tawag nila sa gabi bago yung depensa na yun ay Noche Triste, sad night. Kung meron kayo ngayong Hell Week, no? Hell Week. Walang sinabi yan sa Noche Triste noong panahon yan. Sad night. Kasi hindi mo alam kung ano itatanong sa iyo eh. So, kung sama kasi yung Libros de los Piques, naglalaman ito ng mga pangunahing akda ni Aristotle. Doon kukuha ng mga tanong. Kung saan pahina mabuksan, doon kukuha ng paksa. Susulatin mo yan sa isang araw. Nandun yung academic senate, yung rector, susulat ka doon. Then, kinabukasan, doon mo didepensahan, open sa public yun. Naroon yung mga kapagtapos ng doktorado. Kapag bumasa, ipaparada sa bayan. Ipaparada sa bayan yung sakay ng puting kabayo. Siyempre, may marching band, hindi sakay sa puting kabayo. May marching band, and then yung rector, yung academic senate, yung mga nakapagdoktor, kasama rin yan sa mga sa parada. Okay, makikita natin yon. Nagpapakita yun na mataas ang pagtingin sa mga nakapagtapos ng filosofiya sa ating bansa. Ibig sabihin, mataas ang pagtingin sa pag-aaral ng filosofiya noon sa Pilipinas. Lalo na sa isang tradisyong filosopiko na tinatawag na scholasticismo. Pero paano nga ba nakarating sa ating bansa ang tradisyong scholasticismo? Bakit ito ang diskursong filosopiko na namayani sa unang yugto ng filosofiya sa ating bansa? Mauugat natin ang kasagutan sa punto ng kasaysayan na kalimitan tinatawag na gitnang panahon ng Middle Ages. Okay. Ito na yung pangalawang bahagi ng paper ko. Isa sa pinakatandag at masasabing may pinakamalaking ambag sa sistemang scholasticismo
ay isang paring Dominiko na nagngangalang Tomas ng Aquino. Nabuhay siya sa panahong mas naging lantad na ang paggamit ng kumpletong mga akda ng dakilang philosopher na si Aristotle. At dahil sa napakasistematikong katangian ng pangatwiran at pagsusulat ni Aristotle, walang magawa ang mga palaisip noong panahong iyon kundi ang mabighani rito. Subalit ang pagkabighani ay kaagad namang napapalitan ng suspetsya at pag-aagam-agam, bunsod ng napakaraming kontradiksyon nito sa doktrina ng simbahan. Halimbawa yung form matter, no? Para kasi kay Aristotle, walang nasa sa materya na hindi nasa sa forma. Walang nasa sa forma na hindi nasa sa materya. At dahil naglalaho yung materya, parang sinasabi no na naglalaho rin yung forma, no? Taliwas ito doon sa doktrina ng simbahan tungkol sa immortalidad ng kaluluwa. Kaya medyo duda sila kapag ginagamit mo yung Aristotelicong filosofiya. Ito ang dahilan kung bakit ang autoridad ng simbahan ay lagi naghihinala sa mga philosopher na gumagamit ng mga konsepto ni Aristotle. Subalit iba ang nasa isip ni Tomas ng Aquino. Naniniwala siya na ang pag-ampon sa mga Aristotelicong kaisipan na hindi nangangahulog ang pagkahulog sa mali o eretikong konklusyon. Paniwala niyang malaki ang mayambag ng filosofiya ni Aristotle kung bibinyagan ito sa tradisyong Kristiyano. Usually, ginagamit yung philosophy as preparatory, as muchacha, no? Handmade ng theology. Kasi hindi sila talaga magkaaway. Magkaiba ang kanilang pinag-uusapan, okay? Magkaiba yung kanilang pinag-uusapan, pero hindi sila magkaaway. Pwedeng magkatulong. Dahil sa tagumpay at impluwensya ng filosofiya ni Santo Tomas, maraming katolikong universidad ang gumamit ng nitong sistema. At dahil kahawig ng sistema ng edukasyon sa Europa ang ipinatupad sa Universidad ng Santo Tomas, Aristoteliko at Tomista na mayaning kultura ng pamilosofiya rito. Base sa paglalarawan ng paring Dominiko na si Fidel Villaruel, napakayaman ng tradisyong Aristoteliko at Tomista sa UST simulat sa Pol. So ito yung sinasabi niya in description ni Father Villaruel. Sa Kolehiyo de Santo Tomas, malinaw na ang pagtuturo ng filosofiya ay ginaya sa pamamaraang ginamit ng mga universidad sa Espanya. Kailangan matutuhan ng mga estudyante ang kanilang mga kurso sa mahirap at na paraan sapagkat wala pa noong mga textbook at manual, hindi tulad ngayon. Ginagawa ang mga lektura sa pamamagitan ng pagdidikta, habang ang profesor ay nagbibigay ng ilang komentaryo sa mga tekstong Aristoteliko. Siguradong hindi salat ang kolehiyo sa mga profesor na nagpakadulubhasa sa Salamanca, Alcalá at iba pang mga universidad sa Espanya. Silang nagbibigay ng matatalinong komentaryo sa mga akda ni Aristotle. Kung titingnan natin, may dalawa tayo makukuha sa sinabi ni Villaruel, no? Una, malinaw na ang filosofiya at uri ng pamilosofiya na bumalat sa Universidad ng Santo Tomas sa pinakasimula ay Aristoteliko at Tomista. Pangalawa, malinaw rin na ang nasabing tradisyon ay impluwensya ng namamayaning kaisipan noon sa Europa, partikular sa bansang Espanya. Dumating ang mga Espanyol sa ating kapuluan noong 1521. Panahong baluarte ang Espanya na masigilang eskolastisismo. Panahon ito kung kailan sikat ang kaisipan ng mga eskolastikong tulad ni Francisco de Bedoya, O.P., Domingo de Soto, O.P., Melchor Cano, O.P., Domingo Bañez, O.P., Francisco de Toledo, Luis Molina, Gabriel Vasquez, at ang tinuturing na pinakamahalagang eskolastiko na si Francisco Suarez. Kaya kung nais natin talagang umugat sa tradisyon, maaari nating balikan yung itong mga konsepto ng mga eskolastikong ito, ano? Pwede nating i-revisit yung debate ni Molina at saka ni Bañez tungkol sa predestination. Maraming dapat tayong usisahin sa mga ito. Napakarami nating dapat gawin. Kaisipan ng mga nasabing tinitingalang philosopher sa Espanya, ang bitbit ng mga fraileng nagtaguyod ng edukasyon noong panahong ito. Itinuturo ang filosofiya batay sa klasikong pag-aaral ng lohika, pisika at metaphisika. Wala na yata akong oras. So, i-wrap up ko na lang discussion ko dito. Ano naman ang nangyari noong panahon, siyempre, ng
Enlightenment sa Europa. Ganon, sabi natin kanina, halos scholasticismo pa rin. Kasi yung kursos philosophicos ang ginagamit nila dito. Lagay ko na lang ulit sa timeline para mabilis. Okay? Makikita natin nung kaliwanagan, scholasticism pa rin. And then, nagkaroon ng malaking role ang UST sa muling pagpapasigla ng tumismo. Kailangan nating banggitin sa usapan si Seferino Gonzalez at saka yung kanyang akda na Estudios sobre la Filosofía de Santo Tomas na may malaking influensya sa sinulat ni Leo XIII na Eterna Patris, isa itong Magna Carta pagdating sa muling pagpapasigla ng scholasticismo ng Filosofía de Santo Tomas. Makikita natin na nagkaroon lamang ng pagbabago noong panahon na hindi na eksklusibo sa mga fraile ang pagtuturo ng filosofiya. Ito rin yung panahon kung kailan nagsibalikan mula sa ibang bansa yung mga scholar na Filipino, katulad ni Nakito and so on. Sila yung mga masasabi nating game changer. Itong panahon na rin ito, mga 50s, meron na rin ibang mga philosophy department like FEU, UP, Ateneo 1969, if I'm not mistaken, si Father Ferriol, sina Joe Cruz, Ramon Reyes. Sa De La Salle College, 69 din yata yung De La Salle College, 1969, si Quito nagpasimula dyan, in a way. Usually, mayroong 5 dahilan na sinasabi sila kung bakit humina yung tumismo sa kanluran. Una, yung Renaissance, wala tayong ganyan sa Pilipinas. Hindi naman nakarating dito yung Renaissance na yan. Kaya hindi natin masasabi niya ng dahilan ng paghina ng tumismo, decline ng tumismo. Yung Protestant Reformation, hindi rin natin magagamit yan. Kasi hindi naman ganun kalakas ang Protestantism dito sa ating bansa. Masyadong malakas ang simbahang Katolika sa atin. Yung pangatlong, revolusyong siyentipiko, hindi rin natin masisisiyan, hindi rin natin magagamit ang dahilan sa ating bansa. Maaaring sa kanluran, totoo yan. Revolusyong Pranses. Yung karanasan ating revolusyon, yung 1896 revolution, hindi naman sila anti-church, kung tama pa nga yung pananaliksik ni Leto, naka-influence pa nga sa kanila yung passion story, yung story ni Jesus Christ para mag-revolt. So hindi natin magagamit yung dahilan. Anti-colonial sila pero hindi sila anti-church ang revolusyong 1896. Siguro yung panlima, magagamit natin isa sa mga dahilan kung bakit humina ang tumismo sa ating bansa. Maaaring nakarating na sa atin yung spirito ng postmodernismo na merong disgusto sa anumang grand naratibo. Sa tingin ko, merong 2 dahilan kung bakit humina ang tumismo sa ating bansa. Una nga ay itong postmodernismo. Pero ang talagang dahilan ay yung pagkasuya ng mga profesor at estudyante sa nag-iisang pilosopikong sistema. Kahit naman maganda o masarap yung ulam, kung yan parati ang iyong inuulam, ayan lagi ang kinakain mo, masusuya ka rin. Kaya naghanap sila ng ibang putahe. Naghanap sila ng ibang tradisyong pilosopiko na pwede rin tingnan. Sabi nga ni Brother Romy, kung hindi dumating si Dr. Quito, talagang suyang-suya ng aking mga classmates. Yung para bang tuwing kakain ka ay pare-pareho ang ulam mo. Kahit na masarap ang ulam mo, kapag sobra naman, nakakasuya rin. Tapos in the end, sasabihin pa sa iyo na hindi tama itong sinasabi mo. Para naging objective tuloy masyado, right or wrong. At wala ka ng kalayaang mag-isip, especially you're young during that time. Bakit ganyan ang sitwasyon? Philosophy yan. You can see what kind of trap it could be, Hindi lang yan ang sa turismo maaaring mangyari. Analytic philosophy could be like that too. Kahit Marxism could be like that also. Lahat ng sistema ay maaaring maging dogmatic na parang sasabihin mo na ito lamang ang totoo at lahat ng labas dito ay mali. Hindi na yan uubra sa ngayon. So malinaw na yan talaga ang naging dahilan. So masyadong dominante at nag-iisa lamang yung rational leader na yan.
So hindi nilinaw ko dito sa paper ko na hindi anti-scholasticism yung panahon nila yan. Kaya tinatawag ko yan post-scholasticism. Kasi hindi naman talaga yung scholasticism ang kailang tinutuligsa, kundi yung dogmatism. Pero kung tatanong mo, tuluyan bang nalansag ang scholasticism? Hindi natin masasagot yan. Ang tiyak natin ay nagkaroon ng pagbabago sa ihip ng hangin sapagkat hindi na lamang scholasticism ang nalalanghap natin. Panghuli na lamang siguro. Sa ginawa nating pagsulyap, lalong maraming katanungan ang nabuo. Paano nga ba isusulat ang isang kasaysayan ng filosofiya sa ating bansa? Saan matatagpuan ang mahalagang teksto para maisagawa ang dambuhan ng proyektong ito? Sino-sino ang mga philosopher na dapat mapasama sa kanon ng mga dapat aralin sa filosofiyang Filipino? Kailangan ng isang genre na maglalaan ng panahon para sa ganitong problematiko. Kailangan na nating matukoy kung sino-sino ang may tuturing na dakilang philosopher ng ating bansa. Hindi upang gawin silang mga bayani at ilagay sa pedestal ng akademikong mundo. Kailangan ma-identify sila para mamulat tayo na malayo pa ang dapat nating lakbayin at nesesaryong ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Kahit na dapat nating ipagdiwang ang kanilang mga nasimulan, nais kong puntuhin ang dapat nating ipagpatuloy ang kanilang mahalagang problema sa halip na ang kanilang mga naging konklusyon. Kailangan na nating basahin at magsulat tungkol sa kanila para mabuksan ang matinong tunggalian na siyang tanging paraan upang umunlad ang filosofiya sa ating bansa. Bukod dito, kailangan nating ikabit ang ating pamimilosofiya mula sa mga katanungan ng mga nauna sa atin para makabuo ng isang dumadaloy na tradisyon ng pamimilosofiya sa ating bansa. Sa makatuwid, katanungan ito hinggil sa mga problematiko. Anong mahalagang katanungan ang dapat nasa isipan ng mga Pilipinong namimilosofiya? Kaya napakahalaga ng isang nakasulat na kasaysayan ng filosofiya sa ating bansa. 1959 pa ito binanggit ni Leo Econom, subalit hindi masyadong napakinggan. May ilang nagsimula na ng adhikain ito pero nangangailangan ito ng higit na maraming mananaliksik. Huwag na nating pag-aksayahan ng oras ang pagtatanong hinggil sa pag-iral ng filosofiyang Filipino. Sayang ang oras at hindi ito nakatutulong. Huwag na rin nating pagtalunan kung anong wika ang dapat gamitin. Potensyal ang lahat ng wika, ngunit dapat rin nating alalahanin isama sa usapan ng mga karaniwang Filipino. Magsulat tayo para sa mga kapwa nating Filipino. Paksain natin ang mundong Filipino. Ito lamang ang nakikita kong paraan upang umunlad pang lalo ang filosofiya sa ating bansa. Maraming salamat.